Bible alone. Anong reason niya bakit merong 5 solas ang mga ibang ang mga Protestant? Kaya sinabi natin Protestant kasi ang objective lang nila is to protest. Wala naman talaga silang turo na nagpapaliwanag kung ano yung faith nila. Kundi, ang madalas na turo lang nila ay kung ano yung kokontra sa simbahan. Yun lang yun ang turo nila. No? Unlike sa atin, pag binasa mo yung CCC, hindi Catechism of the Catholic Church, hindi mo makikita dyan na maningira o tutukoy ng isang religion para lang kontra yung turo niya. Hindi. Andun yung kung paano ligang tao, anong paniniwala kay Kristo, yun lang yun. Dito tayo sa Sola Scriptura, ay syempre, ang kinokontra nito sa ating mga Katoliko ay ang tradisyon, Holy Tradition. No? Bible at Magisterium. Magisterium. So dito papasok yung tatlong klase ng Magisterium, no? Extraordinary, ordinary, yan, sensus fidei. So sila ang nagbabalanse ng dalawang ito, no? Kaya ang mga bishop at ang pope ay Magisterium. Walang sola scriptura sa Bible. Sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 15, maging tapat kayo sa mga tinuro namin sa inyo, maaaring ito ay sinalita o sa pamamagitan ng isinulat, no? Tradition by thought, by mouth, or letter. Sabi, 300 years from the time of Jesus, walang Bible. In fact, the Bible itself is a tradition. Bakit? Basahin mo nga kung nagsulat talaga dyan, si Mateo. Wala kang mababasa dyan. Basahin mo nga kung nagsulat talaga dyan, si Marcos. Wala kang mababasa dyan. Ang mababasa mo lang dyan, yung kay Lucas. Kasi talaga nagpakilala siya, ako si Lucas. Pero Mateo, Hebreo, kanina sinusumulat niyan? Sabi lang nila si Pablo. Pero hindi talaga alam kung sino sumulat niyan. Kasi yung Bible itself is a tradition. Walang Bible eh. Wala pang Bible. Paano lang nagpasa-pasa through tradition at ng mga isinulat. Kaya nga yung pinagkopyahan ng Bible is a second copy. Kasi yung first copy from the apostle, first copy, wala na yun, nabura na. Durog na yun. Anong meron na survive? Second copy. Acts chapter 8, 30 to 31. Ito po yung Unico. Ano sabi ng Unico dyan? Sabi dyan ni, naintindihan mo ba yung binabasa mo? Ano sabi ng Unico? Hindi nga eh. Maliban na lang kung may magpapaliwanag sa akin. Ang simbahan ay ang may karapatan magpaliwanag ng banal na kasulatan. Okay, no? Sacred traditions. Nasabi na natin, dagdag natin yan yung 1 Corinthians chapter 11 verse 2. John chapter 21 verse 25. At marami pang ginawa si Kristo na kung isa palagay ko isusulat ay mapupuno ng aklat ang buong mundo. Ano ibig sabihin? Hindi lahat na isulat sa Bible. Ang Bible, ang Catholic ang nag-compile ay isa sa source of our faith. Kasi meron tayong tradition at magisterium. Ang simbahan ang may authority na magpaliwanag ng banal na Biblia, teaching, Matthew 18, 16, 18, 19, at Matthew 18, verse 18. Kaya mapapansin mo, mostly ng mga other religion, nasa Bible ba yan? Di ba? Yun ang ano nila eh, nasa Bible ba yan? Wala sa Bible yan. Puro Bible sila. Bakit? Wala silang authority para mag-explain ng faith. Pero ang simbahan, ginagamit ang Bible, tradition, para ipaliwanag ang faith. Nakasalalay lang sila sa Bible. Kung hindi ito inumpay ng Katoliko, may pagbabasehan ba sila? Wala. Kinumpay lang yan ng Katoliko. O alam niyo na yung history ng Bible, ha?
Hindi yun bumaba sa langit. Kasi nung panahon na yun, wala naman talaga. Ang scripture noon, mga sulat ni Pablo, kalat. Kalat yan, yung nasa Corinto. Nasa Corinto lang yan. Yung nasa Efeso lang yan. Yung Revelation, nagsiseparate lang yan. Kung saan iglesia yan eh. In fact, yung letter ng Iglesia Sardis, hindi yan nabasa ng Iglesia sa Tarsis. Kalat-kalat yan eh. Sino nag-compile? Ha? Doon yun lang kung sino, kung kanino lang nakarating. Kung kanino lang. Pero sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos at simbahan, inipon lahat. Bakit? Kasi may mga peking lumitaw. Nalito yung mga Kristiyano. Ba't ganito? Sabi dito sa sulat ni San Thomas, may asawa daw si Jesus. Kasi yung ano din eh, asawa niya daw si Magdalena. Okay? Pagtibasan nila, ang salita ay Egyptian. Peke yun kasi Greek at Hebrew at yun lang ang pinagbasehan ng mga pinolekta. Aramaic, peke yun. No? At kung ano na pang patungkol kay Jesus lang sinabi, no? Ang simbahan may authority. Sila wala. Kaya kanila sa sanglak ay puro lang Bible. 1 Timothy chapter verse 3:15. Ayan, iskandalo sila dito eh. Bakit? Sapagkat ang iglesia ay ang haligi at ang suway ng katotohanan. Ano daw ang suway ng katotohanan? Ang iglesia. Sinabi bang Biblia? Hindi. Nagulat sila ngayon, di ba? Nanggalaiti yung mga pastor eh. Nakita niyo nilalapastangan nila yung Biblia. Hindi raw ang Biblia ang saligi ng suway ng katotohanan. Basahin mo po, 1 Timothy chapter 3 verse 15. Ang iglesia ang haligi at suway ng katotohanan. Hindi po ito yung nasa gaya-gaya ha. Baka pumunta naman kayo doon, ay iglesia ng Diyos, haligi at suway ng katotohanan. Dito tayo, ito pala yung isa. Hindi po yun ha. Kinuha lang nila yung name, hinangkin nila, pero hindi sila yun. Okay, no? At 2 Corinthians chapter 2 verse 3, chapter 3 pala. 2 Corinthians chapter 3 verse 6. Anong sabi diyan? Ang titik ay nakamamatay. Okay, makakapagbasa ba? Pakibasa. Ang titik ay nakamamatay. Tingnan niyo po. 2 Corinthians chapter 3 verse 6. Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. O, di ba? Titik, pumapatay. Kaya tignan mo. Di ba? Nagbasa ng Bible. No? Kawan sila ng Diyos. Nagbasa ng Bible. Nabasa at ialay mo sa akin yung anak. Pero natutulog yung anak, ginilitan. Nabasa sa Bible eh. Ialay mo sa akin ang iyong anak. Ay, ikaw mo, Lord. Gagawin ko. Tulog na tulog yung anak, ginilitan. Pero ako, maraming balita na. May nangyari yan sa amin dati sa MCGI. Panahon pa yun ni Noli de Castro nung meron pang MGB. May isang kapatid na tiga Quezon. Okay. Pero ang sabi dun sa investigasyon nung hinagis niya yung anak niya sa dagat eh. Tiga Quezon. Pero ang sabi nung magulang nung kapatid na yon dun sa MCGI, meron talaga siyang pagkukulang sa mentalidad. Pero ang sinisisi nung asawa niya, yung ngang samahan na yun ipinagbatas. So ang sabi nung asawa nun na babae, yun daw kaaral at doktrina ng dating daan. Kaya daw ginawa nung kanyang asawa. So hinagis niya sa dagat at namatay. Siyempre. Ayun na. Lunod eh. So maraming ganon, no? Gaya ng sabi doon, nabasa at nagbigti si Judas. Di kinuha, lubid, nagbigti talaga. So nakakamatay ang letra. Kaya kailangan may guidance ng simbahan. Kaya ako, ina-advise ko, pag babasahin mo ang Bible, basahin muna is the first four gospel. Yung gospel lang muna. Matthew, Mark,
look at yan. Kasi hindi mo Doon mo makikilala at makaunawaan si Jesus. muna, yun ang core, no? Pag binasa nila Lumang Tipan, tingnan mo, napaka idol war freak. O minsan para, sorry to say, aning-aning talaga. Polygamous. Talagang tuliro ang utak, no? So, nakamamatay ang itik. Titik, o yung letra.